Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Gawing masaya at makabuluhan ang araw na ito ng Huwebes. Makihalubilo ka sa iba at ipakita ang iyong pagiging isang positibo at masayahing Pilipino. Siyempre, simulan mo yan kasama ang aming programa, kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Huwebes, July 4, 2013. Ako ay inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check muna tayo, ang Philippine Standard Time po natin ngayon ay alas 5 ng umaga. Ngayon nga po ay ika-4 na araw ng Hulyo. Ano ba ang naaalala nyo kapag 4th of July? Ngayon po ay ang American Independence Day. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, ang araw na ito rin po ay pagdiriwang natin ng Philippine-American Friendship Day. Ngayon naman po, parehati na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster dito po yan sa Pag-asa. Good morning, Ms. Escolar. Good morning din sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Escolar, kahapon po ng hapon ay kasama na po sa inyong forecast itong low pressure area na namataan po dyan sa northwest ng Puerto Princesa, Palawan kahapon ng alas 5. So sa mga oras na ito po ba, nasaan na po itong low pressure area na ito, yung lokasyon po nito, yung lakas po nito at syempre po yung track o yung direksyon tatahakin. At para po sa mga kabayan natin, marami pong magtatanong na naman dyan na gaano po ba kalaki yung chance na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area na ito? Gaya ng nabanggit mo, Amor, ay kahapon nga ay nabanggit natin o may mini-monitor tayong isang low pressure area. Ngayong umaga po ito ay huling namataan sa layong 170 km west ng San Jose Occidental, Mindoro. Ito po ay kumikilos sa base sa ating average movement. Ito po ay kumikilos ng pa-northwest. Ito naman ay mababa po yung posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa ating pong recent analysis. Okay, so good news yan para sa ating lahat na maliit pa naman ang chance na ma-develop sa pagiging isang ganap na tropical cyclone o bagyo itong low pressure area na ito. Pero syempre po, mga kababayan, magbantay pa rin po tayo dahil maaari pong magkaroon pa rin ng mga pagbabago sa lagay nito. At dahil nga po may low pressure area tayo ngayon sa araw na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ano po ba nga asahan nating magiging lagay na ating panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Para po sa ating mga kababayan, ito ang magiging lagay ng panahon sa loob ng 24 oras. Dahil pa rin po sa low pressure area, ay asahan po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon na makakaranas po sila ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman po sa Visayas at Mindanao, ay asahan po ang maaliwalas na panahon, maliban na lamang po doon sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog na nararanasan po natin dakong hapon o gabi. Ms. Escolar, dahil po ngayon ay meron na naman tayong low pressure area o sama ng panahon dito sa loob ng ating PAR, kamusta na ba yung status ng ating hanging habagat? Lumakas na ba ito ulit o tayo po ngayon ay nasa monsoon break pa rin? Ngayon, Amor, ay nasa monsoon break pa rin tayo dahil yung ating hanging habagot o southwest monsoon ay umiiral dito sa West Philippine Sea at sa karatig bansa. Meron man po tayong LPA dito sa West Philippine Sea ay hindi sapat po iyon para mahila niya at para mag-prevail at mahila niya yung southwest monsoon para maging yun yung prevailing winds dito po sa Philippine landmass. Eto naman po, Ms. Escolar, dahil po nababanggit ninyo sa mga forecast kapag po meron tayong mga low pressure area, na ito po ay nakapaloob pa rin dito sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. So ano po bang ibig sabihin nito? Paano po ito napapaloob sa ITCZ? At paano rin po nangyayari yung paggalaw o pagkilos nito paalis po dito sa ITCZ natin? Gaya ng alam nating lahat na yung ITCZ o minsan pag southwest monsoon season, yung monsoon trough, dito po nanggagaling o dito nabubuo yung mga low pressure area natin. So, pag naka-embed pa siya sa ITCZ, ibig sabihin yung circulation depth niya ay nasa 1.5 kilometers lamang inaabot nun. Pero kung umabot na yung circulation depth niya ng 3 kilometers on the average at yung define na masyado nang define o more defined na yung
kanyang sirkulasyon ay bumibitaw na siya doon sa axis ng ITCC at nagkakaroon na siya ng sariling movement. So nakabase po pala dito sa sirkulasyon ng low pressure area, ito din ang lokasyon nito o yung pagkakapaloob nito dito sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ayun, bagong kaalaman naman po yan para sa ating lahat. Maraming salamat po Miss Glyza Escolar sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa iyo, Amor, at para po sa ating mga kababayan, magdala po lagi ng payong dahil alam naman po natin ay tag-ulan na. Minsan, umaaraw sa umaga at ngunit pagdating po ng hapon, biglang bubuhos ang ulan. Ayan nga po at natunghayan po natin si Miss Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon alamin naman po natin ang sunrise at ang sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:31 a.m. at lulubog naman ito 6:29 p.m. Ang moonrise naman po natin ay 2:10 a.m., moonset 3:14 p.m., illumination po natin ay 16%. Para naman po sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Meron po tayong 1.07 meters na high tide. Yan po ay 7:10 a.m. at ang low tide naman po natin ay 3:57 p.m. Yan naman po ay 0.21 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.